kung may mangyaring masama sa dating presidente, opo, yaan ililikha ng gulo. Opo, gulo. At hindi ho natin maaari din pong isang tabihan o ipagwalang bahala yan dahil definitely malaki pong malaki pong suliranin ng kasalukuyang gobyerno yan. Kung sakasakali nga na may mangyaring hindi maganda. Opo, sabi nga kung sakasakali pong lagutan ng hininga ang dating Pangulo habang siya nandoon at nakapiit sa The Hague. At yun nga nung mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong issue na naman po patungkol nga po sa gusto mangyari ni Senator Robin Padilla. May pinapasang nga pong parang resolusyon. Ito pong si Senator si Senator Robin Padilla na sinang-ayunan naman po at pinirmahan ni Senator Bato. Ito nga ay may patungkol nga po sa pagpapauwi kay Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Hindi nga po lingid sa ating kaalaman na si Pangulong Duterte ay butot balat na nga po doon sa The Hague. At hindi na nga daw po nakakakain ng maayos. Ayon po kay Senator Robin Padilla, kapag po hindi po naiuwi si Pangulong Duterte at kung wag naman po sanang mangyari, namatay po doon sa The Hague, sa ICC. Magkakagulo po, magkakaroon po ng malaking gulo dito sa ating bansa. Doon pa nga lang po sa kinuha po siya ng illegal ni General Torre sa utos ni DOJ Remulla. Halos mabuno yung mga kalsada. Hindi lang po dito sa Kamaynilaan, pati sa mga probinsya, lalo na po dyan sa Davao, nagrally po ng matindi. Paano na lang po kaya kung si Pangulong Duterte abutan ng kanyang kamatayan doon nga sa The Hague? Malaking impact po yan. Baka po magkagulo po talaga. Bakit po? Si Pangulong Duterte isang public figure na magpasa hanggang ngayon mataas pa rin po ang trust rating. Ilang survey na po ang dumaan. Talaga pong makikita sa survey na marami pa rin pong nagmamahal kay Pangulong Duterte. Doon pa nga lang po sa resulta ng eleksyon, kitang-kita po natin na maraming nagmamahal kay Pangulong Duterte. Balikan po natin yung nangyari po kay Ninoy Aquino, na isa pong public figure din, na marami din po, marami. Pero yon sa NCR pa lang po yun. Sikat na sikat si Ninoy dito sa Kamaynilaan. Nung namatay po siya, ano pong nangyari? Nagkaroon po ng people power. Yun po ang iniiwasang mangyari ni Senator Robin Padilla. Kaya nga po, hanggat maaari, dapat nga daw po makauwi na si Pangulong Duterte. Ang tanong mga kabayan, papayag po ba ang gobyerno ni Bangag Jr.? Ito po mga kabayan, panoorin po natin yung ulat patungkol po dyan. Dito nga po kay Sir Ted Paidon. Sir Ted, pasok po. May buntag, Ted, Dog DJ Chacha, at salamat po sa higayon ngayon mo kong interview. Opo, salamat din na marami muli. Sige po, Senator, yung pong sinasabi po ninyo na mga parang naghahabilin na ang dating presidente at butot balat na lang siya ngayon, meron ba hong naipakita sa inyo na picture man lamang ni dating presidente sa kanyang kasalukuyang pong physical condition? Wala talaga, Ted. Wala talaga. Nagre-rely lang tayo doon sa sinasabi ng kanyang mga family member na nakakaroon talaga ng person kanya doon sa loob ng kulungan. So, yun lang po. Sabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na yun daw, butot balat na. So, doon lang tayo kumukuha ng informasyon. Kayo ho mismo, Senator, kahit sa telepono man lamang po, hindi nyo pa nakakausap ang dating presidente habang nasa The Hague? Hindi pa talaga, Ted. Dahil lalo-lalo na ngayon, umuwi na si Bingbong Medialdia from The Hague. Nung nandun pa si Bingbong Medialdia, siya ang
point of contact ko. Kung meron ako ipaparating kay Presidente at kung meron namang pinaparating si Presidente sa amin, siya ang contact doon. Kaso nandito na siya, nakauwi na siya dito. So, wala na talaga. Wala na kami contact sa kanya. Si ES Medaglia ho ba, kumusta naman? Last time nagkita kami sa Davao, okay naman. Recovered naman siya sa kanyang operation. Okay. Sige po. So, si Senator Robin Padilla din ho ba hindi nakaharap mismo ang dating presidente nung siya nagpunta sa Dahig? I don't know, pero as far as I can surmise na hindi siya nakapasok dahil family members lang talaga ang pinapayagan. Okay, sige po. So sa ngayon nga po, no, na ganun umano nga ang sitwasyon ng dating presidente, may panawagan po kayo for his repatriation. Can you expound further po, Senator, please? Yes, yun lang din, no? Tayo nakikiusap sa ating mga kasamahan sa Senado na tayo magpasa ng resolution expressing the sense of the Senate asking this government to facilitate the immediate repatriation of our former President Duterte for reasons of, number one, sovereignty, and number two, reconciliation, kung gusto nila yon. At number three, yung humanitarian consideration because of his present health condition. But so far po, itong resolution na ito, 3 pa lang kayong pumirma? 3 pa kaming pumirma and I'm sure meron pang ibang pipirma niyan pero nasa kompakasitet, nasa kanya-kanyang lakad pa kami ngayon. Dahil hindi pa 28th Congress. But once ma-open na 28th Congress, I'm sure maraming susuporta niya. Dahil hindi naman yan nakakakuha sa kanila, hindi naman yan nakakasama sa kanila kung suporta sila na maibalik yung ating former president. So, I hope na, I am very positive na may susuporta ba dyan maliban sa aming 3 o kaya sa aming members ng Duterte Black, marami mayroon pang susuporta. Opo, sige po. Kahapon po, no, may mga balita na sinasabi na parang sa palagay huba ninyo, kaninyo ay parang naghahabilin na ang dating presidente. The fact na yung nga po, yung mga statement ni VP Sara about cremation, etc. Paano niyo po ito tinanggap, sir? At ano po ang inyong pahayag dito? Nalungkotin. Isipin ko man lang na mangyari sa kanya yun. Talagang kalungkot. Senator? Hello. Hindi ko mapigilan na yung tao na ginawa na yung lahat para magsilbihan ng ating bayan, ng ating bansa, ay hayaan na lang natin mamatay doon sa kulungan ng foreign land sa kamay ng mga banyaga. Napakalungkot. Ako po talagang nalulungkot talaga, Ted. Ito pong ganitong mga sinasabi ni VP Sara about yung mga habilin, opo, meron po bang basihan itong sinasabi ni Senator Padilla na ito po, ito po, basahin ko lang po ito. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Ano po ang inyong kaisipan dito, Senator Bato? Well, kanyang pananaw yan dahil talagang sasama ang loob ng karamihan ng Pilipino. Particularly yung mga taga Mindanao at yung mga part ng Visayas na talagang all out na nagmamahal kay Pangulong Duterte ay talaga sasama ang loob. At you can just imagine, hindi naman tayo, we are not a warmonger
we're not warmongering. We're not nananakot ng destabilization or what. Pero just imagine yung sentimento, yung totoong sentimento ng military and the uniform personnel, no? Pinakita nila doon sa yung absentee voting, no? Straight na binoto lahat ng Duterte. Ayun ang kanilang pinapanalo sa absentee voting ng military at police at uniform personnel. So, yung sentimento ng mga tao na ay nandoon talaga. Nandoon sa kay Pangulong Duterte, pero hindi lang nila freely may palabas yung kanilang saloobin, yung kanilang damdamin. Yung pong repatriation na inyong resolution, the fact na sabi nga po ng gobyerno, no, na beyond na ho ito sa kanilang poder kasi nga nasa ICC na eh. Oo. Meron, umaasa pa ba kayo na may kahihinatnan itong resolution na ito? Kasi wala namang control na po dito ang pamahalaang Marcos. Well, sa amin naman, Ted, no, with their pagbigyan, just in case makinig yung ating gobyerno, yung ating Pangulo, in particular, no, kung halimbawa, mapag-agrihan ng majority ng mga senador na magkakaroon kami ng ma-approve yung resolution namin at yun ay ma-adapt as the sense of the Senate at kung ito'y pakinggan ng ating Pangulo ay sa amin naman whether or not maibalik dito physically talaga dahil nga we understand the complication na wala na sa control natin yan dahil nandun na sa ICC. So at least ipakita man lang, kung may ipakita man lang ng ating gobyerno na yung intention nila na ma-repatriate yung ating Pangulo pabalik dito. Kung sa amin niya sa PMA, Ted, kung ba, at least magpakita ka ng attempt. Magpakita ka man lang attempt, at least satisfied na kami. Magpapakita ka ng attempt, ibig sabihin, pinakinggan mo yung sense of the Senate kung magpakita ka ng attempt na gano'n. Yun lang naman. Yun lang sa amin. Iba baka mamaya, pakinggan siya. Kasi sila naman ang naghatid doon kay Pangulong Duterte sa daig. Baka pakinggan siya ng ICC na, pagkasabihin ng ICC na, kayo naman nagdala niya dito, so hiningi niyo pabalik. Ibalik namin dyan sa inyo. Gano'n lang na mga posibilidad eh. Opo. Sige po. Pero kasi nga ang concern po ng mga sa kabilang banda po naman senador, mga umano'y biktima, kasi kapag pinauwi yan, yung security namin, yung pagbabanta na naman sa amin, mga ganun pong usapin. Ano po ang inyong masasabi doon, senador? Paano naman magbigay ng threat sa buhay nila yung isang matanda na butot balat na ay nakikiusap na nga lang na tayo na ibalik dito. Pagbalik dito, mag-threaten pa sa buhay nila ay napaka-imposible naman mangyari yan, Ted. At saka, hindi na yung presidente. Former presidente, kinulong na nga eh. Kaya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang seguridad kung yan ang concern nila, yung threat to their life, threat to their security, threat to their safety. Kaya yan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang concern. Opo. At yun nga no mga kabayan, di ba? Napakatindi po. Kung sana nakikinig po ang gobyerno ni Junior. Hindi po maaaring mangyari na maipauwi po si Pangulong Duterte. Sana nga po magtuloy-tuloy na yan, no? Mga kabayan, sana po mapauwi na si Pangulong Duterte. Una, para rin po sa kanyang kapakanan. Pangalawa, para hindi na po magkaroon ng gulo dito sa ating bansa. Malaking gulo po yan, maniwala po kayo. Malaking gulo para pong magkaroon pa po ng Ninoy Aquino Part 2. Alam na po yan ng mga Marcos eh. 'Di ba? Alam na po nila yan. Kaya nga sana mapauwi na po si Pangulong Duterte. Dito nga po tuluyan na nga pong gumaling at lumakas po muli. Huwag niyo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, paalam.